family. No, alam nyo ba, nung unang nilapag itong topic na ito, nag-usap-usap kami. Di ba, Spirit at Family Church yun? Nagtatalakay na nga natin yung church. It's about church. So, nung nasimulan na ng unang preacher natin, may ibang different meaning pa palang spiritual family. May ibang approach pa pala na pwede tayo mapakinggan. Bukod sa, it is Church of Christ, kaharian ng Panginoon, di ba? About the spiritual family, it's much more an intimate or mas malalim na paniniig, ganyan, sa ating Diyos. So, ano ba itong spiritual family ito? Ngayong gawing ito, patatalakayin natin, His spiritual family, the household of the kings and queens of promises. Naniniwala ka ba na isa kang hari at isa kang reyna? Di kayo naniniwala? Ba naman yan? Dapat maniniwala kayo. You are the kings and queens of promises of our Lord. Amen? Dahil sa kanyang mga pangako, dahil sa kanyang mga tinupad na pangako sa atin, at sa kanyang sakripisyo, we become kings and queens of promises. At ang mga pangakong ito, mga pangako ito na binigay ng Panginoon, ay siya ring ibabahagi natin upang magkaroon din ng hope para sa mga taong nawawalan na ng pag-asa. To have them belong in the spiritual family of Christ. Again, ang topic natin ngayong gabi ay His spiritual family, the household of the kings and queens of promises. So, makibukas po tayo sa ating mga Biblia. That will be on Ephesians chapter 2, verse 19. Efeso chapter 2, verse 19. Yeah, versikulo 19. Sabi dito sa akin, sa NIV version, New International Version, sabi, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people, and also members of His household. At sa Tagalog, ang sabi dito, basahin natin mula 16 sa Tagalog, sa RTPV version. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa nakakalapit sa presensya ng Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. At verse 19, sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa. Yan nasabi sa atin ng Lord, hindi na tayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos kabilang sa Kanyang sambahayan. Amen? Hindi ka na dayuhan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na dayuhan. Diba? Sa kanang parte, sa kanang kababayan, at higit sa lahat, ang sabi dito sa dulo, kabilang sa kanyang sambahayan. The household. Narinig niyo na ba yung statement na no man is an island? Ano meaning na no man is an island? What is the meaning of no man is an island? It's yan, walang taong kayang mag-isa. So, no man is an island. This is a well-known quote from English literature. Isa tong kilala. Alam niyo, familiar kayo dito, di ba? Simula pa lang pagkabata. Pag sinabi, no man is an island, lalo na pag mga batch namin, mga Gen Z, mga batch namin ng mga ate at kuya niya, pag sinabing no man is an island, hindi mo kaya maging mag-isa. Kailangan mo ng mga kasama. At alam niyo ba, isa ito sa pinaka-famous na quote sa English literature. No man is an island. This English literature reminds us that no one can thrive in isolation. Walang kayang lumago ng sarili lamang niya. Naniniwala ba kayo nun? Walang kayang lumago ng kayo lamang mag-isa. Tayo lamang mag-isa.
Kami nga sa team namin sa aming setup sa trabaho, we have a quote na kapag meron kaming concern or isang kasama namin ay may concern na mahirap siya, ay tinutulungan namin and sinasabihan namin, huwag mo suluhin kung magtanong ka kung hindi mo nalalaman, kung nalilito ka sa mga proseso na tinuturo, hindi mo kaya maging mag-isa. Tulungan tayo dito. Yan. Pero alam niyo ba sa workplace, kapag sinabing household o pamilya, isa itong, pag sinabi ng boss mo, isang pamilya tayo rito, alam niyo ba, negative yun? Oo, literal. Promise, maniwala kayo sa akin. Kapag sinabi lalo na sa mga nagtatrabaho sa opisina, kapag sinabi ni boss, one family tayo rito, kabahan ka. Sabi ng mga, ibig sabihin nun, mag-OT ka kahit walang bayad, kahit magano dito, huwag ka magalit, huwag ka ma-offend kung ano man ang mangyari. Kasi one family tayo dito. Nagkaroon ng pangit na impression or imahe pa yung isang pamilya. Pero again, mabalik tayo. Sabi, no one can thrive in isolation. Diba? Kahit yung halaman, kapag siya lamang mag-isa at napaligiran na ito ng mga dawag o ng mga damo, ay kinukuha na yung nutrisyon at unti-unting namamatay ang isang halaman. Kaya nga tinuturuan tayo ng mga elementary tayo na gupitin yung mga damo sa paligid. Diba? At taniman ng kapwa halaman niya, kapwa species niya. Ayan. Every individual needs companionship and support to live and survive. Do you believe in it? Every individual daw. Bawat isa sa atin, kailangan ng companionship and support upang mabuhay at makasurvive. Amen? Diba? Hindi natin talaga kaya mag-isa. Kailangan natin ng makakasama. Sinabi nga rin yan sa, kung di ako nagkakamali, sa mga ngaral, tama? 2 is better than 1. Kasi kung lamigin yung isa, ay pwede nilang yakapin ng bawat isa. Magpainitan sa bawat isa. Ang sabi dito, who will keep him warm in the cold if he is alone? Sino magpapalimig sa kanya kung siya lamang ang mag-isa? Who will help lighten his burdens if he is alone? Sino ang magpapagaan ng kanyang pasanin kung siya lamang mag-isa? At pangatlo, who will bring him comfort in times of loneliness kung siya lamang mag-isa? Ngayon, ilagay natin yung sarili natin sa ganung punto. Sino magpapalamig, papainit sa atin sa panahon ng panlalamig? Panahon ng paglamig, kung tayo lamang mag-isa. At ang sabi rito, even God acknowledged this truth in Genesis chapter 2:18. Kahit ang Diyos, in-acknowledge niya ang katotohanan ito. Ang sabi niya doon, it is not good for the man to be alone. At alam niyo anong ginawa niya? Pinatulog niya ang lalaki, kumuha siya ng kapiraso sa kanyang tagyang, at ginawa niya ang babae. At ito ba, na sobrang galing ng ating Panginoon, and when Jesus returned to heaven, nung pabalik na siya sa kalangitan, nung after na siya makadiscover ng mga disciples niya, na nabuhay siyang muli, at ang maraming mga saksi, sabi doon sa Acts. And when Jesus returned to heaven, He had already made provision for us. Napagplanuhan niya na ito. Knowing that we should not be left alone. Amen? Nung umalis si Kristo, pabalik na sa kanyang kalangitan, na-predict niya na yun. Advance mag-isip si Lord eh. Hindi niya pwede tayong iwanan mag-isa. Amen? Knowing that we should not be left alone, He sent His Spirit. Another manifestation of Himself. To be our constant guide, helper, and source of strength.
Hindi tayo kayang iwan mag-isa ng Panginoon. Amen? Old Testament, up to New Testament, up until now. Bago pa yung creation. At hindi pa yun doon natatapos. The Holy Spirit united all who have been redeemed. Pinag-isa niya lahat ng mga tinubos. Lahat ng mga naniniwala, at naglagay ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Hindi pa doon natapos ang Diyos. Ang banal na Espiritu, pinag-isa niya lahat ng kanyang mga tinubos, ng kanyang mga niligtas, nananiwala, nanampalataya, at nananampalataya. This unity is not built on biological ties. Meaning, etong pagsasama-sama sa atin ng Panginoon, hindi ito katulad ng normal o typical na pamilya. 'Di ba? Sabi nga, ang kasabihan na, blood is thicker than water. Tama? Pero ito, mas matindi pa yung pagkakadugtong-dugtong na ginawa ng banal na Espiritu. Alam niyo po kung bakit? This unity is not built on biological ties or physical bonds, but is woven together. Meaning, tinahi ng Panginoon, woven together by the very blood of Christ. Bonded by the Spirit of the Lord. Forming the greatest family. The greatest family ever. The Church of Christ. The spiritual family of Jesus. Alam niyo po bakit sobrang extraordinary ng pag-aagawa nito? Dahil kapag binasa po natin dito sa after ng verse 19, sa Ephesians chapter 2, verse 19, pag binasa po natin pababa, bakit sobrang bond or sobrang madikit ng pamilyang ito? Bakit sobrang tibay nito? At mas matindi pa yung pagkakatahi-tahi sa atin? Ay dahil, tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Maraming mga sect, there are so many groups made by a foundation of man but fall short. Tama? Merong isa tumatakbo pang senador. But their sect is going down. But this family, created by the Spirit of God, created by God itself, was founded and the cornerstone na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus, mismong Diyos at tagapagligtas. Amen? Kaya makakasiguro tayo na ang pamilyang ito hindi magwawatak-watak. Amen? Sinong sawa na sa broken family? Amen? We do not declare this in this church. Amen? We rebuke the spirit of brokenness. If you believe that the strongest family, Lord, is our family, walang puwang ang ganang mga spirito sa simbahang ito. Amen? This spiritual family is extraordinary because it is built upon God's divine promise. Kaya daw sobrang extraordinary rin itong spiritual family natin, itong simbahan natin, tayo mismo. Kasi madalas ang nakamulatan natin dahil sa ating lumang relihiyon ay kapag sinabing simbahan, building, tama? The church is family. Amen? Tayong simbahan, bakit sobrang extraordinary ng pag-aagawa dito? Because it was made for in God's divine promise. Kaya nga sabi ko kanina, ano topic natin? The household of kings and queens of promises. You are a kings and queens of promises of the Lord.
built upon God's divine promise, the promise to restore His relationship with us. Kung saan tinupad niya. Tama? Amen? Tinupad niya ang kanyang pangako. He restored the severed connection. A connection that was severed by sin, ng kasalanan. Ngayon, ang ginawa ng Panginoon, pinagdugtong niya uli. Built upon His promise. The promise to restore His relationship with us, which already been done. And since this household was made by His promise, we are bound to continue His promises and live those promises. At ang sabi dito, dahil nga itong simbahan natin, itong pamilya natin, ay nabuo dahil sa pangako ng Panginoon, tayo ay nakabound or tayo ay, ano ba sa Tagalog nito, ay nakatalaga na ipagpatuloy din ang pangakong ito ng Panginoon. Palakihin ang pamilya ni Kristo. Parawakin ang pangako ni Kristo. Dahil tayo ay nabuo dahil sa pangakong tinupad ng Diyos. Dahil kay Kristo, kaya itong pangakong ito ay dapat isabuhay natin, ipagpatuloy natin, ibahagi natin. Bilang tayo ay mga hari at reyna, prinsipe, prinsesa, ng ating Diyos na buhay. Ng pangako. Nabubuhay tayo at nabuhay tayo, nabuo tayo dahil sa pangako ng Panginoon. Amen? Amen? Alam nyo, dito sa scenario ito, bakit nung nireveal ni Lord tong message nito, Kings and Queens of Promises, Lord, what Kings and Queens of Promises? And I remember one of the books of C.S. Lewis, if you're familiar with it. Movie yun eh. Narnia. Are you familiar with Narnia? Diba? Sa movie ni Narnia, Christian po yung ano noon. Christian ang writer noon. Alam niyo po ba, si C.S. Lewis and si J.R.R. Tolkien, si Tolkien naman ang gumawa ng libro na The Lord of the Rings. The Lord of the Rings. Alam niyo ba, sa kanilang dalawa, merong, movie rin to silang dalawa, nag-aaway sila. Si C.S. Lewis, hindi siya naniniwala sa Diyos noong time na yun. Si Tolkien, ginawa niya Lord of the Rings, he inspired it beyond the Bible. Kaya ganun ang storya ng Lord of the Rings. At sa unti-unti nakita niya ng pagsusulat, pagsama kay Tolkien, unti-unti siya nabago. At doon nagawa yung book na yun, The Chronicles of Narnia. Tapos doon sa may book na yun, yung mga bida doon, yung 4 na bida doon, nagkaroon ng redemption, kinuwento yung buong movie, no? In-spoil lahat. Nagkaroon ng redemption or something. Jesus is there, alam nyo ba? His name is Aslan. He is a lion na nandun. Nagkaroon siya ng redemption doon, pinatay din si Aslan doon at nabuhay muli. Doon sa Narnia. At anong nangyari doon sa 4 na magkakapatid? Naging kings and queens of Narnia. Naging kings and queens of Narnia sila. Di, pwede nyo pa mapanood kasi magkakaroon ng magkakaroon ng revamp ng movie. Pero again, balik tayo sa ating topic. We are bound to continue His promises as king and queens of promises of the Lord. Hindi tayo mabubuo kung hindi tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Amen? Kung di niya tayo tinubos at muling pinag-idugtong ang ating koneksyon sa ating Diyos Ama. Amen? Sabi dito, 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen people. Sabi dito, we are chosen people daw. A royal priesthood. Kaya sinasabi siya, why we are kings and queens. A royal priesthood. A holy nation. A people for God's own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Sabi sa Romans 8,
Romans 8 reminds us that we are co-heir with Christ. Co-heir with Christ tayo, sons and daughters of God. This means that through our relationship with Him, nung simula na tinanggap natin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, we are co-heir with Christ. We share in His royal inheritance. Kaya nga kings and queens eh. We share in His royal inheritance. While we are not equal to Christ, syempre, hindi tayo kahit kailan maging equal kay Lord. We are not equal to Christ. We are made royalty in Him. Amen? Tayo nagkaroon ng royalty status dahil sa Kanya. Amen? Kaya minsan sa buhay, kapag tingin natin, parang wala kang silbi. Alam niyo yun? May mga ganun ka ba kayong moment? Parang wala naman silbi yung araw ko. Parang wala naman ako silbi. Always remember, you are co-heir with Christ. Amen? You are made and you are sharing with His royal inheritance. At ibig sabihin nun, wala kang silbi. Ibig sabihin nun, may silbi ka. Parte ka ng pamilya ni Kristo, parte ka ng Kanyang kaharian, nakikibahagi tayo sa Kanyang kaharian. Sa Kanyang spiritual na pamilya. While we are not equal to Christ, we are made royalty in Him, set apart by His promises, and called to live according to them. Tinawag tayo mabuhay sa Kanyang mga pangako. Amen? Kasi kung hindi tayo mabubuhay sa Kanyang mga pangako, hindi tayo namumuhay ng may pananampalataya. Tama? Bale, wala. And as member of God's royal household, wow, God's royal household. Ng mga nakaraang preachers natin, iba't ibang classifications ng spiritual family. Ngayong gabing ito, part of royal household. Royalty. Alam niyo ba yung pag sinabing royalty? Alam mo ba yung mga sa hari ng Inglaterra? Kung paano sila magpartihan ng lupa, paano sila magbatian. That is royalty. That's royalty, royal priesthood. Sila Prince Charles, yung namatay na si Queen Elizabeth. Nakita niyo kung paano yung paggalang nila sa bawat isa? Paano yung respeto ng mga tao sa bawat isa? Sa kanila? Higit pa doon yung sa atin. Alam niyo ba yon? Kasi, ano ba yung sabi ko kanina? We are co-heir with Christ, the King above all kings. Sila, hari lang sila dito sa mundo. But tayo, we are being inherited, or we have a royal inheritance to the King of Kings. Amen? Living by His promises, and we should live according to His promises. As member of God's royal household, we are called to live by His promises which shape our identity and purpose. Here are some key promises we should embrace. Ito yung mga key promises na kailangan yakapin natin. And live out as His kings and queens of promises. Number 1, a promise to bring salvation. Amen? Kung ang Diyos, ibinigay niya ang kaligtasan sa atin, bunga ng pagtupad ng Kanyang pangako, tayo rin, bilang parte ng Kanyang pamilya at ng Kanyang kaharian, tayo rin ay may mabuhay sa ganitong pangako na ibahagi ang kaligtasan sa sino mang umahanap ng kaligtasan. Amen? Di ba? We are living by His promise. We live, nabuhay tayo dahil sa pangakong tinupad niya. Ngayon, tutuparin natin yung pangako rin natin sa Kanya. Living by His promise. Na ibahagi ang kaligtasan. God's promise of salvation come at the highest cost. Meaning,
Alam niyo ba, yung pangakong kaligtasan ng Panginoon ay mula sa isang napakamahal na kabayaran. Came at the highest cost. It required the life of His Son. Bakit? Bakit na sobrang mahal or sobrang costly ng pangako ng kaligtasan? Kasi nagdulot lamang ito ng ang kabayaran lamang nito ay buhay mismo ng kanyang anak. Amen? It required the life of His Son. Our royal priesthood was born from His sacrifice. Nagkaroon tayo ng ganitong inheritance, nagkaroon tayo ng ganitong stature, nagkaroon tayo, naging pamilya, naging parte tayo ng pinakamalaking pamilya ng Diyos dahil sa sakripisyong ginawa ng Panginoong Yesus. Amen? Sabi dito, though Christ was without sin, si Kristo ay walang kasalanan, God placed upon Him the punishment we should deserve. Dapat sa atin yung kasalanan, pero inilagay kay Kristo. Siya na walang bahid ng kasalanan. Alam niyo po ba, ang sabi dito, may napanood po ako dito, sabi na isang preacher, isa daw ito sa pinaka strongest verse in the Bible that no one can fathom. Na hindi maintindihan kundi hindi tayo maglalaan ng pananampalataya. Isipin mo, though Christ was without sin, wala siyang kasalanan, pero itinuri siyang makasalanan. God placed upon Him the punishment we deserve. He died for our sins so that we could be made right. Namatay siya dahil sa ating kasalanan upang tayo'y maituwid. So that we could be made right with God. Idugtong muli ang ating relasyon sa Diyos Ama. We are made righteous not by our own doing, but through Him because He is righteous. At dahil dito, and since this has been fulfilled to make us right with God, dahil tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na pag-isahin muli tayo sa ating Diyos Ama, we are called to extend this salvation. Itinawag tayo to extend this salvation to those who long to be restored. Para doon sa mga taong naghahanap ng kaligtasan. Naligtas tayo, paulit-ulit ko sasabihin ito ngayong gabi, naligtas tayo dahil sa pangakong itinupad ng Panginoong ng Diyos Ama. Naligtas tayo doon. At ngayon, gagawin natin at mabubuhay tayo sa pangakong ito. Na ibahagi din ang kaligtasan sa iba. To expand this greatest and largest family of Christ. Amen? Sabi sa Acts chapter 13, verse 47, sabi, for this is what the Lord has commanded us. Ito ang inutos sa atin ng Panginoon. I have made you a light for the Gentiles that you may bring salvation to the ends of the earth. Sinabi ito kala Peter, dito sa Acts part na ito. Isabuhay natin ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng kaligtasan, huwag natin sarilinin, palaki natin ang kanyang pamilya. Let's fulfill the promise to bring salvation to anyone who is looking for it. Amen?
Pangalawa, a promise to be peacemaker. Ano ba Tagalog ng peacemaker? Nasa isip ko yung pacemaker, yung sa puso. Peacemaker pala. Tagapamayapa. Okay, kaya niyo yan. Pamayapa. Tagapamayapa. Ang pangako, a promise to be a peacemaker. Bakit? A promise to be a peacemaker. Dahil ang Diyos mismo ay naging peacemaker. Amen? Ano ba tawag sa kanya sa Isaiah? He is the Prince of Peace. At hindi lang naging nanatiling title yon. He made it. Ginawa niya yung mismo. Amen? Nasabi niya sa Ephesians chapter 2, verse 16 to 18, dun sa unang verses, nung key verse natin, Christ brought us together through His death on the cross. Dahil sa kamatayan niya sa cross. At ang cross, the cross got us to embrace, and that was the end of the hostility. Christ came and preached peace to you outsiders, and peace to us insiders. He treated us as equal, and so made us equals. Through Him, we both share the same Spirit and have equal access to Father. Basahin nga na sa 16 to 18 sa Tagalog. Sabi dito, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan, pinagkasundo sila sa Diyos. Amen? Grabe, no? Pinagkasundo sila sa Diyos. Tayo po yun. At pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito nga si Kristo at pinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan. Sa inyong mga hintil at sa inyong mga Hudyo. Mga hintil tayo po yun, the Gentiles. Dahil kay Kristo, tayo kapwa nakakalapit sa presensya ng Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Amen? Peacemaker ka ba? Ano mga sa atin mo? Peacemaker ka ba? Peacemaker. Alam niyo ba may hero sa DC niyan? Si Peacemaker. At ang pangit na pagiging peacemaker niya. Gagawin niya lahat kahit pumatay siya para magkaroon na ng kapayapaan. May superhero niyan. We call it anti-hero. Si Peacemaker ng Suicide Squad. Sabi doon, gagawin niya lahat. Gagawin niya kahit pumatay man siya, basta makatind lang ang kapayapaan. Pero that's not how peacemaking works. Amen? Hindi ganoon. Ang sabi, sa Matthew chapter 5 verse 9, you're blessed when you can show people how to cooperate instead of compete or fight. Ayun ang peacemaker. Amen? If we can show the people how to cooperate instead of compete or fight, that's when you discover who you really are and your place in God's family. Sa ibang version nito, blessed are those who are peacemaker dahil ituturing silang children of God. Amen? So, hindi pwedeng maging parte tayo ng kanyang church or parte tayo ng kanyang pamilya, pero hindi tayo peacemaker. Hindi tayo pwedeng, ano pa yung isang version ng peacemaker? Yung peacekeeper. We should make peace. Not just to keep peace, just to keep our pride, just to keep our something stature. May mga ganun kasing tao eh. Peacekeeper, para lang, hindi lang magkagulo, para lang paprotektahan ng sariling kapakanan, sariling kagustuhan. But that's not a peacemaker works. Hindi po ganun. Kapag parte po tayo ng pamilya ni Kristo, spiritual family of God, we should be a peacemaker no matter what it costs us. Amen? A peacemaker. We make peace
or something. Pero kadalasan, di ba, lalo na sa mga away, pag ano, ang peacemaker is the one who sometimes napapahamak. Pero again, that's how a peacemaker works. We make peace even it cost us something. As king and queens of his household, part of the promise of his kingdom is our calling to be a peacemaker. Kaya nga nung binanggit natin kanina, gaya ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang pagsasakripisyo ng kanyang buhay ay pagdudugtong ng relasyon natin sa ating Diyos Ama is a sign or a way of peacemaking. Amen? He made peace with God and us. His cross embraced us and united us through His death. And now, as a peacemaker, we embody the promise of peace. Embody daw natin ang pangako ng kapayapaan. Amen? Every time we go in someplace else or go inside of our spiritual family, dapat mismong kapwa Kristiyano natin, kapwa parte ng ating spiritual family, may kita na we are a peacemaker. Amen? Hindi yung kapag dating ng church or pagdatnan sa'yo ng kapwa ni brothers and sisters, parang hindi ka peacemaker, parang mananapak ka na bigla eh. Parang yung kapag nakita tayo ng kapwa Kristiyano natin or kapwa natin, parang hindi ka lalapitan kasi magdudulot ka ng chismis, magdudulot ka ng pagkawatak-watak, yung mga ganong That's not how a peacemaker works. Amen? Dapat, we embody the promise of peace of God. Kaya nga kings and queens of promises eh. So if God promised peace to us, we embody that promise and we became a peacemaker. Amen? At hindi lang tuwing sa labas. Pero mas maigi na gawin natin sa labas. Siyempre, peacemaker nga tayo. Kasi once we became a peacemaker, they will know we are Christians because what we are doing, dahil sa ginagawa natin, and we can bring forth salvation, just like what we discussed in topic number 1 or bullet number 1. Pero higit sa lahat sa labas. Pero kung sa labas ay ganun lang ginagawa, pero pagdating naman dito, parang hindi naman peacemaker yung ginagawa natin, ugali natin, pamumuhay natin, ay baliwala. Tama? We should be a peacemaker inside of the spiritual family and outside. Amen? That's how peacemaker works. We demonstrate unity by cooperating rather than competing. Amen? Cooperate. Pag may mirilin si pastor, we should cooperate, not discuss or to criticize. Tapos may nagtatago pa, hindi. This is just, ang tawag doon, yung parang may ibang constructive criticism. Wow! May pa-constructive criticism pang nalalaman. Kapag nabigay ng utos si pastor, hindi. Constructive criticism lang yung ginagawa ko. Constructive criticism nga ba? Ibang criticism na yung ginagawa. Amen? Sinusuri nga ba ang binibigay na utos ni pastor? Or sinusuri ang pamumuhay para may masilip na masama? That's not how peacemaker works. Amen? Well, I'm not saying our leader is perfect or something. Pero kung meron laging dulot ng, alam mo yan, may pansariling intensyon, that's not how peacemaker works. Tama? That's not embodying the promise of peace works. Amen? Kapag peacemaker po tayo,
Dapat unang datnang pa lang ng presensya natin. Ni sister, ni brother, alam mo, may nakakaramdam agad ng kapayapaan. Kaya alam mo, may is na magsabi sa'yo ng nararamdaman, ng kabigatan ng loob. Kasi peacemaker eh. Magiging peacemaker ka ba kung sabi-sabi ay, or sa ugali natin ay konting sabi ay biglang maririnig na agad sa iba, ganito pala yun si ano, ganito pala yun, ganito ganyan. That's not how peacemaker works. Okay? In the spiritual family of God, we support each other. If someone is having peace, he share his peace, her peace, to someone who's not having peace at all. Amen? Binabahagi niya yung kapayapaan na meron siya ngayon sa mga kapwa, mananampalataya, kapwa, pamilya niya na wala din nakakaranas ng kapayapaan ngayon. Amen? Ganun po yun. In doing so, we reveal that we share the same Spirit, the Spirit that grants us all equal access to our Father. So we are peacemaker. A promise to be a peacemaker. Pangatlo, a promise to live out love. Ito napakasimple. Napakasimple nitong pangatlo. Sabi sa John chapter 13, napakasimple nito pero napaka-meaningful, napakabigat, napakahalaga na dapat ginagawa natin bilang parte ng spiritual na pamilya. Ito, na parte ng simbahang ito. Sabi sa John chapter 13, verse 34 to 35, I give a new rule to you, love each other. You must love each other as I have loved you. In this way, everyone will know that you are my disciples. They will know it if you really love each other. Nalala niyo yung sinabi ng previous pictures natin? They will know we are Christians by our love, by our love. Yes, they know we are Christians by our love. Alam niyo po, hymnal po yung kanta na yun. They will know we are Christians by our love. Paulit-ulit po yung kinakanta ng mga Orthodox Christians noon. Every time na makikita sila ng mga tao, every time na sinusubok ang kanilang pananampalataya at patience nila, every time they need to embody the promises of God so that the others will see the promises of God through them, they always sing, they will know we are Christians by our love, by our love. Yes, they know. Alam niyo po, nung panahon nun sa Inglaterra, in Europe, nung panahon na to, kinakanta nila while papunta sila sa kanilang kamatayan. Alam niyo po yung mga hymnal songs natin, yung I have decided to follow Jesus. Pati yun, no? Fountain, nothing but the blood. Alam po yung mga hymnal songs na yan, makakanta po yun ng mga Kristiyano, ng mga martir, patungo sa kanilang kamatayan. Isipin mo, papatayin na sila, gagarutihin na. Nabalitaan niyo po yung nakaraan, yung sa Saudi ata yun. There are so many Christians killed sabay-sabay, pinugutan ng ulo. That's the reality. Gising-gising lang po tayo. Yun po ang realidad. Yung mga struggles po natin in life, that's just a minimal. Magalit na po kayo sa akin. Mga struggle po natin sa buhay natin, kawalan ng pera, that's just a minimal. There are Christians in this world struggling, gustong-gustong gumante. Tapos ginagawa sa kanila, but again, they singing those hymns. They will know we are Christians by our love, by our love. Yes, they know we are Christians by our love. Then pinugutan sila ng ulo.
Alam niyo na po yung istorya ng I Have Decided, di ba? Yung pamilya, pinana sila. Nagbahagi lang ng salita ng Diyos yun sa tribo. Sabi doon, I have decided to follow, no turning back. They died. Then nothing but the blood of Jesus. Those hymnal songs was created by those Christians who are being martyred, marching through their death. Iba doon, may kakayahan naman lumaban eh. Tama? May kakayahan sila magrebelde. Pero hindi yun yung utos ni Kristo eh. A promise, dinubos tayo, di ba? A promise of God. Tama? Tinubos niya tayo dahil sa kanyang pangako. Pangako na yun, tinugtong tayo ulit sa Diyos Ama. Alam mo, sa pamamagitan po yun ng pagkamatay ni Kristo. Ano yan? Dahil ba inutos lang ng Diyos? Hindi. Dahil sa pagmamahal mismo ng Diyos Ama sa atin. At sa pagmamahal din ni Jesus. Sabi sa John, sinabi ni Jesus nung nagpe-pray siya sa Garden of Gethsemane. Nabasa niyo po yun o naisan tabi natin ang binasa natin. Lord, if this cup, alam mo yan, yung itong sarong ito, pwede niyo pong parang palipasin. Ayun, parang banggit na. I'm just paraphrasing it. I'm sorry. I'm just paraphrasing it. Pero wag ang kagustuhan ko, ngunit ang kalooban mo ang matupad. Alam niyo, may choice sa Lord. May choice si Jesus doon. E paano kung di niya tinanggap yon? Ang saro ng paghihirap. And now we're all burning in hell. We're now burning in suffering. We don't have these possessions that we have. Kung anong may sitwasyon sa buhay natin ngayon, if Jesus didn't accept that, kasi may will si Jesus eh. He's a God. Amen? Kaya niyang gawin yun. Pero sinabi niya, wag ang kagustuhan ko din, kalooban mo ang matupad. Pwede niyang sabihin, bakit? Ayoko nga. Kapag ba sinabi ni Lord Jesus, pag sinabi ni Jesus na no, may magagawa ba tayo? Church? Wala. Kung sinabi niya yung no, we're dead. Wala itong mga possessions natin. Wala yung mga cellphones nyo. Wala yung kayamanan na meron kayo. Tayo. Wala itong mga shoes natin na to. Wala itong mga watches natin or something. Kahit anong expensive thing pa yan. Mga pangarap na meron tayo ngayon, kung di niya ginawa yan, isipin niyo, kaya niyo isipin gano'n. Kung nagsabi siya ng no, siguro nagbago ang track of history. Tama? Nagbago ang track of history. Kung nasa isip niyo, hindi niyo gagawin yun kasi nakatakadanan. Well, He can do it. He's God. But He chose not to because He loved us. Amen? His promise of love. And that promise, we should embody that promise. And we should love one another. A promise to live out love. Nai-gets niyo po yung punto ko sa tatlong bullet po na yun. We are embodying His promises na ibinigay rin sa atin. And that's what a spiritual family is. Amen? The love within the spiritual family reflects Christ's promise of love, strengthening the unity of the church, and empowering us to fulfill God's mission. Let us be known by others as Christians through the love we show. Mahal tayo ng Panginoon. Ang pangako ng kanyang pagmamahal ay dapat isinasabuhay natin. Ngayon sa ating conclusion, our spiritual family was established through a promise fulfilled. A promise sealed with blood.
Itong pangako po na ito, sinelyuhan ito ng banal na dugo ng Panginoon. At dahil sa pangakong ito, nabuo ang ating spiritual family. Because of Him, we have become citizens of His kingdom. Naging parte tayo ng Kanyang kaharian. A royal priesthood. Binigyan niya tayo ng royalty, ng karangalan, pagkatawag. Amen? Kaya nga may mga promotion ng bawat isa dito kasi may pagkatawag. That's part of a royal priesthood. Kaya po tuwing interview, kaya nagtatawa kayo, bakit kaya ganun, no? Parang ang swerte-swerte ko. Hindi po swerte yun. You are part of a royal priesthood. There is no luck. Huwag po tayo iniwala sa luck. It's always the royal priesthood, the promises of God. Amen? Bakit ka sumasahod ngayon ng malaki sa kesa sinasahod mo noon? Bakit ka nakakapagkakain ngayon sa masarap na kainan? Bakit tayo ngayon makakapagtapos na pag-aaral at nakapagtapos? Lahat ng meron na naging successful sa atin, hindi yun tsamba lang. Amen? Hindi yun tsamba lang. Because we have a royal priesthood, we become a part of spiritual family. Nalala ko nga po, nalala niyo na aksidente po dyan sa Road 10, nakarang linggo. Nakarang linggo. Sabi nga kay Renz, yung araw na yun, yung araw na na-aksidente yung babae yun, yung araw na first time ko mag-move it sa trabaho. Sabi ko, grabe, na-realize ko nun, dyan din dumaan yung move it ko sa highway. Hindi ko sinasabi na hindi siya pinotektahan ng Lord, ha? Don't get me wrong. Don't get me wrong. Nakakalungkot yung nangyari. Wala naman kahit ang Diyos hindi natutuwa hindi natutuwa kapag may mga anak niya napapahamak. Amen? Hindi natutuwa ang Diyos. Nalulungkot ka or something, ganyan. Pero nung time na-realize ko yun, grabe protection. That's a royal priesthood. That's privilehiyo kung tawagin. Para di po kayo malito, pribilehiyo. Dahil naging parte tayo ng pamilya ni Kristo. At ngayon, alam niyo ba, dati kalaban tayo ng Diyos. Hindi nga dapat tayo ina-acknowledge eh. We're not even worthy to be acknowledged by God. We're not even worthy. Dati, we sought to earn rewards, hoping to increase our chances of reaching heaven. Dati, sinisikap natin gumawa ng mabuti. Nagbabaka sakaling makapasok sa kaharian or sa kalangitan. Pero ngayon, hindi ka na lamang parte ng kanyang kaharian, you are a king and queen of promise. Amen? Pero munting paalala ko po sa atin ngayong gabi. Ngayon, pagtatapos ng ating topic na ito. Tama po, no? Last Sunday na po ngayon ng spiritual family. Tama? Ngayon, paalala po natin ngayong gabi. Bakit minsan gano'n na lang kadali bitawan yung simbahan? Kung gano'n pala ka-heavy nung promises ng Lord, kung gano'n pala ka-laki ng cost ng pagbuo ng pamilyang to, ng Church of Christ na ito, bakit gano'n na lang kadali talikuran ng Diyos? Ba't gano'n lang kadali hindi magsimba? Ba't hindi na lang gano'n kadali? Ba't gano'n na lang kadali baliwalain yung binuong pamilya ng Diyos? Kung makasumbat sa mga kapwa Kristiyano ay parang hindi pamilya. Tama? Alam niyo po, kung di na kayo nakakaramdam ng kalungkutan sa tuwing wala kayo sa simbahan, kabahan na. Maniwala kayo sa akin. Kasi we're one in Christ.
Sa tuwing pumapasok po tayo dito, yung puso po natin is like a glass. It's like a glass. It's being molded by God. Kasi si fire si God eh. Parang fire si God eh. Yung puso natin parang glass yan. Being molded. Tapos paglalabas tayo, never tayo lumalabas tayo, nawawalay tayo sa presensya ng Panginoon. Unti-unti nagkakalamat yung baso. Unti nagkakalamat yung puso natin. Kapag di na tayo nakakaramdam ng ganong pakiramdam, katuwing wala tayo sa simbahan, di tayo nabibelong sa spiritual family. That is a sign. That is a sign. Manumbalik tayo sa Panginoon. Kaya sabi kanina, kahit basag na yung puso mo, alay natin yun. Amen? Sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. Ay sabi ng kumanta, O ang alay ko ay pusong basa. Kung wala na yung pagpapakumbaba, alam mo yun, ang dali na lang baliwalain nung spiritual na pamilya na binuo ng Diyos, na binuo gamit ang kanyang dugo ng Panginoong Hesus, tinahi gamit ang kanyang dugo. Cause nito, yung anak niya mismo, ang Panginoong Hesus. Ganun na lang baliwalain. Munting paalala po sa atin yun ngayong gabing ito. Isipin mo dati, naglilimos lang tayo ng kaligtasan. Alam mo yun, dati wala naman eh. Wala lang. I-exist ka lang sa mundo, tapos natagpuan mo, may nag-share sa'yo ng gospel. And now you belong to a spiritual family. Tumanggap ka ng prayer of acceptance. Ganun lang pala yun? No, hindi lang ganun yun. Ganun kadali sabihin yung prayer. Pero hindi lang ganun yun. God died for the spiritual family. At ngayon, dati nanlilimos, ngayon, we are collecting crowns. Amen? Kings and queens eh. We're collecting crowns for our God. At isipin mo yun, gano'n na binigay tayong opportunity na gano'n, royal priesthood. Then all of a sudden, just a mere fact of something happened in our life. Hindi ko minamaliit po yung struggle ng bawat isa. Me, I'm struggling too. But as a church right now, ganun na lang ba kadali bitawan ng Diyos ang pamilyang ito? And ngayon po, itong pamilyang ito na minamahal ng Diyos. Now, the spiritual family of ours must fulfill its promise to God. For many years, ang Diyos po natin ay tinatawag na tayo to provide this family a new physical church. Amen? Hindi po ito panahon ngayon ng panghihina. Being assigned, hindi ko ginagawa ito dahil na-assign ako bilang sa Project ICF. Labas natin yun. For many years, God is calling us to build His temple. Amen? Napapansin niyo po ba yan? Parang every time may kabigatan sa puso. Parang pag nag-i-invite tayo, tulad kanina, may lumabas na dalawa. Pero pag umati naman ako sa mga magandang church, di naman nagagawa ng iba yan.
Why? Because they feel uncomfortable. Hindi dahil sa inyo, guys, don't get me wrong. It's for our church. Our physical church is not livable anymore. Amen? You know what? Can you look at it? It's not livable anymore. Ang dami na pong ipis. Kahit anong patay po namin, ang dami na. Literal. There are so many signs. Ano pa bang sign ang inaantay natin, church? Well, sinasabi ko po ito hindi dahil I'm asking something to you guys. I'm saying this as be part of the spiritual family. Sa pagtatapos ng ating topic na ito, God is calling us, telling us to build His church, His temple. Amen? Tinupad na ni Lord ang kanyang pangako. Ngayon, yung pangako naman natin, ang inaantay niyang tuparin natin. Amen? Sino dito nang tinanggap si Lord, nangako siya, Lord, magbabago na ako ng buhay pag tinanggap kita. Pag pinagpala ako magbabago. Hindi yun. Ngayon, sinisingil na tayo ni Lord sa mga pangako natin binitawan sa Kanya. Lord is asking to build His physical church. Pero sa pag-build of physical church natin, kung spiritual family natin ay watak-watak, maraming nawawala, maraming hindi pa pagkakaayos, maraming pasulpot-sulpot, hindi po yun makakatulong sa pagpapagawa natin ng simbahan. It is now our time to honor our commitment to Him. Amen? I'm not asking something, money or anything. God will use someone. God will use something. God will use everything just to build this church. I dare you believe, kung wala kang pananampalataya ngayon, labas ka muna. Hindi, ako lang. Sige, magalit na kayo sa akin. Kung wala kayong pananampalataya ngayon, hindi mapapatayo ito ng Diyos. Hindi mapapatayo ito ng Diyos, labas lang muna kayo. Sige lang. Our spiritual family doesn't need negativity right now. We need unity, promise, or something. Yung tatlo na yun, kailangan natin ngayon sa pagpapatayo ng simbahan. A promise to bring forth salvation. A promise to be a peacemaker. Kasi maaaring magkagulo tayo eh. Pag na-build ang simbahan, real talk, guys. Real talk. Isipin mo, pag giniba natin ito ngayon, saan tayo tutuloy? Magkakasumbatan tayo ngayon yan. Hindi ako nag-advance, pero hindi ako nagsasabi na ganito mangyayari, pero hindi natin may iwasan yun. Maniwala kayo sa akin. Yung tatlong binanggit natin, kailangan natin yun. At lalo na yung pangatlo. A promise to all live out love. Kahit anong mangyari, mahal natin ang bawat isa. Physical church lang yan. Kung magkakawatak-watak mismo tayo, kahit mangupahan na lang tayo, basta buo tayong lahat. Amen? Pero ngayon, tinatawag tayo ng Diyos upang itayo ang kanyang kaharian, ang kanyang templo. The moment has arrived. Dumating na yung moment. Ito na yun, yung moment na to. April 27, that's the start of our groundbreaking. Amen? April 27, start ng groundbreaking natin. We are preparing everyone. That will be our intimate worship. An intimate. We will have our old pastors, old members here. Hopefully they go or alam mo yun, yung tumugon sa tawag ng Diyos. Di lang namin tawag sa inyo, guys. Tawag to ng Diyos na bago man ayusin yung simbahan, magkaayos-ayos tayo. The moment has arrived, how will we respond? Paano tayo magre-respond eh? Will we answer His call and fulfill the promise we made? Sasagutin kaya natin yung kanyang tawag? Sasagutin natin ang kanyang tawag?
The head of this family is asking, what is your answer? God is asking, would you build a temple for me? God is asking. Will you allow Him to redeem the promise you made to Him? Ginagamit niya na yung redeem code ng pangako. And being part of the spiritual family, we need to bring out the salvation in us. We need to be a peacemaker. And we need to live out love as a spiritual family of God. And hopefully, ito na po, nagtapos na po tayo. Hopefully, masabi natin, huwag niyo na sabihin ngayon, kahit sa prayer niyo na lang mamayang gabi. Or mamaya sa prayer niyo dito. Hopefully, you will say this praise. Kasi nung tinanong kong Lord, ito yung parang tinanong ko yung Lord nung personal sa akin, nung nagpapasok ko sa trabaho. Ito yung parang ask ko kay Lord. Kasi mahirap yung gagawin natin, tama? Super, super, super leap of faith to, no? Amen? So ang sasabihin ba natin? Make me a vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. Ito yung sinabi dun sa huli. Showing gratefulness. I came here with nothing, but all you have given me. Let Jesus bring out new wine of promises to us, because this spiritual family is His. Amen? Pigit po tayong lahat. Do you feel the presence of the Holy Spirit right now? Nakita nyo? Payapa ng paligid natin. Spirit is dwelling within us. I'm gonna give you a moment, guys, to pray. Pray to the Lord to equip us. Equip us to be a good part of the spiritual family and part ng ating pagpapatayo ng simbahan. Come on, you pray to God right now. Ano ang pwede mo pag-pray ngayon sa simbahan ito? Ano mo pwede mag-pray sa spiritual family mo na ito ngayon? Go, pray with God right now. I'm gonna give you a couple of seconds. Ask what you can ask. Sige, sabitin mo sa Panginoon, ano yung naisin mo ngayon sa church natin, sa family natin? Napagpasalamat na ba tayo? Naging parte tayo ng pamilyang ito? Sige, pasalamat tayo kay Lord. Ngayon, pag-pray mo kung anong kalooban ng Panginoon sa pagpapatayo ng simbahan niya. Sa aming Diyos na nagbigay ng karapatan sa amin na maging anak ng Diyos. Maraming salamat po sa binigay niyo po sa aming pribileyo, Panginoon. We came here with nothing, but all you have given to us, all have been given to us, Lord. Lord, mahal ka namin kung bakit namin tinatanggap ang iyong mga mensahe, Panginoon. Thank you, Lord, for making the greatest family, your spiritual family, Lord God.
a severed connection before, but you tied it together. Dahil sa iyong pagmamahal, dahil sa iyong sakripisyo, Panginoon. Lord, we're grateful, parte kami ng simbahang ito, Panginoon. Parte kami ng iyong mga pangako, Panginoon. Ngayon dumating na yung time you're asking for what we have promised to you. Lord, help us, equip us as a part of this royal family, the spiritual family. Lord, we love you. Hindi namin magagawa to kung wala ka, Panginoon. Lord, patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang, mga pagkakasala. Hindi namin kayang gawin ito, Panginoon. Hindi namin kaya magmalinis o linisin na aming sarili. Kailangan ka namin, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyong mensahe ngayong gabi, sa buong mensahe mo, buong month about spiritual family. Lord, we rebuke any hindrances, Panginoon. Any spirit of doubtfulness in this church, in Jesus' name. We don't have any right to dwell within our family. Maraming salamat dahil patuloy mo kami na binapapala, binibiyayaan, na binibigyan ng pribilehiyo. Lord, we pray for our project this coming April 27, Lord. Guide us through our journey. Niniwala kami na itatawid mo kami sa landas, Panginoon. Papalain mo kami. You will bring forth the best masons, the best people, the best engineers, everything that is the best for your temple, Lord. Best materials, best minds, and most especially, best heart and attitude sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Thank you for the whole month of being with us, showing us the importance of being part of your spiritual family. We love you and we honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay.